Palubog na ang araw nang tumungo kami sa palengke upang tumingin-tingin at maghanap ng mga batang kalye. Musmus pa lamang ay nagtitinda na sa daan. Sa araw ay nag-aaral sila, sa gabi na may nagtitinda ng sari-saring gulay, mga sangkap, sigarilyo at iba pa. Nabaling ang aming pansin sa dalawang batang nagtitinda ng saging, kaya naman tinulungan sila ng aming mga kasamahan upang maubos ang kanilang paninda. Kailangan ng kakapalan ng mukha sa pagtitinda sa palengke. Maraming kakompetensya. At sa kompetisyong iyon, kailangan mong manalo upang kumita ng pera. At salamat sa Diyos, ubos na lahat ng aming paninda. Thank you, ate. Saging, sir. Saging dong. Nagpila. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay sa kalye, nadaanan namin ang mga kabataang ito na natutulog sa gilid ng kalsada. Nakalatag na karton na nagsisilbing banig nila sa gabi at pantakip sa mga nilalamig nilang nangangayayat na katawan. Dito po kami ngayon sa Kabahan ng Public Market kung saan pagpapayan natin ang mga batang kalina dito sa aking likuran. Samahan niyo ako pagpatuloy. Uy, yun ang buhay. Yan ang buhay. Asa na yung mga babat? Ang mama patay. Ay, papa, buhay pa. Ano wala mo siya dito? Ano makalili sa inyo yung... Kim. Ang cellphone daw. Sakto natin. Ay, ito to, sa mga papa. Ha? Mas dagat? Mga ano dito? Ano dito yung balay? Malay. Hindi mo kasabay. Buhat gani ang nakita na mo. Mawat ako yan. Oo, yan eh. Ito na ka. Kim. Nakapanayam namin si Nonoy. Tinanong namin siya kung nasa na ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, patay na ang kanyang ina at idabandona na siya ng kanyang ama. Nakakaawa, hindi ba? Ito ang nagiging dahilan kung bakit palaboy-laboy siya sa daan kasama ang ibang batang nawawala na rin sa kanilang mga landas. Natuto siyang manglimos sa kalye, magnakaw upang ibili ng sigarilyo at rugby at higit sa lahat, pagkain na nagsisilbing gamot sa kumakalam niyang sikmura.